Napag-alaman po natin na ang Angel of Death pala ng KOJC ay hindi mga miyembro ng KOJC, kundi ito'y mga outsider, pero pinagagwardya at binabayaran sa loob, nasa binabayaran at nasa payroll ng KOJC. Okay, sila po ay mga tao ni Attorney Torion. Itong Angel of Death na dating nababanggit, So sila po ngayon ay nandyan na sa Maynila, 60 katao ito, 60 mga tausog. Iyan ang paratang ng isang vlogger na si Alfred Mark Guzman na kasalukuyang nasa Canada laban sa The Kingdom of Jesus Christ at legal counsel nito na si Attorney Israelito Torion. Ayon sa vlogger, may ipinadala umano si Torion na 60 tausug na tinatawag na Angel of Death upang manggulo sa malawakang rally kontra korupsyon sa Maynila. Ngunit mariing itinanggi ni Torion ang akusasyon. Wala pong katotohanan itong sinasabi niya. Wala po akong mga kakilala, maraming mga tausog. May mga kaibigan ako mga tausog kasi po ako'y isang balik Islam ako. Matatandaang ang terminong Angel of Death ay unang iniugnay sa KOJC noong panahon ng Senate investigation laban sa nangyaring KOJC siege. Pero binigyan diin ng legal counsel na kailanman ay hindi gumamit ng dahas ang KOJC. Alam naman natin na ang Kingdom of Jesus Christ would never sanction or promote terrorism, no? Pero wala kayong narinig na meron mang isang miyembro ng KOJC na may hawak na armas at binaril yung mga pulis doon. Tingnan mo yun, no? Ang naturang video ng vlogger ay umabot sa mahigit 14,000 likes at halos 300,000 views. Ayon kay Torion, posibleng marami ang natakot na sumali sa rally kontra korupsyon dahil sa maling impormasyon na kumalat. Dagdag pa ni Torion, imposibleng maging promotor siya ng anumang uri ng terorismo o kaguluhan. Dagdag pa niya, malaking insulto sa tausug ang paratang ng vlogger. Wala po akong balak magsaw ng trouble ng terorismo dito sa ating bansa. Ibang-iba po yan sa aking pananaw po sa buhay. Nagbabala naman ang KOJC na sasampahan ito ng kaso ang vlogger dahil sa paninirang puri. Meron tayong batas, Republic Act 9372, Human Security Act of 2007. When you accuse someone of terrorism and if it is not true, if it is false, you can be prosecuted under Section 47 of the said law. And the penalty of that is 12 years and 1 day to 20 years imprisonment kung hindi po totoo yung mga paratang ninyo. Dagdag niya, hiwalay pa ito sa kasong cyber libel na maaari nilang isampa. Naniniwala si Torion na binayaran ang vlogger upang magdulot ng takot sa publiko, lalo na sa mga nagnanais dumalo sa 3 araw na peaceful rally kontra korupsyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News.